Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Nakabalik na sa Samantha sa kwartong inuukupan niya nang hindi nalalaman ni Gaba na narinig niya ang usapan nito at ng lolo nito. Kaya nang pumasok ito roon at sabihing ipakilala siya kay Lolo Jose, ay nagkunwari siyang walang alam. Hindi ako haharap sa lolo mo hanggat hindi mo sinasabi kung bakit ipinakilala mo akong nobya sa kanila. Pagkasabi niyon ay umupo siya sa gilid ng kama at humalikip-kip. Hinintay niya magtapat si Gaba. Bagaman alam na niya ang tungkol kay Isabela, ay gusto pa rin niyang malaman mula sa mismo sa binata ang detalye. Kumunot ang noo nito bago lumapit sa bintana. Kapag kuwan ay humarap ito sa kanya. Nakipagkasundo si Lolo Jose sa mga magulang ni Isabela. Gusto niya ipakasal kaming dalawa. Ang sabi niya, matanda na ako sa edad na 26, kaya kailangan ko na mag-asawa. Tinawanan nito ang sinabi at napailinga. Hindi mo akalain pareho pala tayo nakapalaran. Pangit ba si Isabela? Kaya ayaw mo sa kanya? I'm sure hindi pipili ng pangit na manugang si Don Jose. Maganda si Isabela kung pisikal na anyo ang pagbabasihan niya. Marami din ang liligaw sa kanya. Kung ihahanay mo siya sa mga babae sa syudad, papasa siyang beauty queen. Bakit ayaw mo sa kanya? Hindi pinipilit ng pagmamahal, Ma'am Samantha. Tumitig ito sa mga mata niya na sabihin iyon. Kusa yung nararamdaman. Kahit ano pang sabihin ng iba, kahit tumutol ang buong mundo, kapag tumibok ang puso mo, wala ka na magawa pa. Maliban na lang kung ayaw sa'yo ng mahal mo, patay tayo dyan. Natawa siya sa paraan na pagpapaliwanag nito. He seemed more relaxed now. Parang pinapanood niya magsalita si Robin Padilla in the flesh. Hindi niya napigilang mahulog ang puso dito. Napabuntong hininga sa Samantha habang nakatingin kay Gaba na parabang ito ang pinakagwapong nilalanga. Kung alam lang nito ang kahulugan niyon o kung magawa lang basahin ni Gab ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon, ano kaya ang sasabihin nito? Pagtatawanan siya nito, that's for sure. Or maybe he would fall for me too? Sabi ng isip niya. Baka ang nararamdaman niya ay maramdaman din ito. Sino ang makapagsasabi? Kailangan pa ba natin silang lokohin, Gab? Hindi ba pwedeng manindigan ka na lang sa prinsipyo mo? I'm sure your grandfather would understand naman. Naranasan na nilang malayo ka sa kanila. Baka naisip na nilang mas importante ka kaysa sa gusto niyang mangyari. If you want to start anew with him, start with honesty. Ilang sandaling natigilan si Gaba. Nakatitig lang ito sa kanya na parabang napakarami nitong gustong sabihin. Pero nanatiling tikom ang bibig nito. Nasabi ko na kay Mama, hindi ko na pwedeng bawiin yun. Maya-maya ay sabi ni Gaba. Hindi nakaligtas sa matalas niyang pandinig ang pagbuntong hininga nito. Bahala na. Siguro naman magkakaroon ng katuparan ng plano ko bago pa nila matuklasan. Anong plano mo? Nalilitong usisa niya. Ngumiti ito. Isang misteryosong ngiti. Parang naramdaman uli niya ang kamay nito na humaplos sa puso niya. Akin na lang iyon, Ma'am Samantha. Okay. She rolled her eyes. Pero pwede ba? Huwag mo na akong tawagin, Ma'am Samantha. Kung gusto mo maniwala silang girlfriend mo ako.
Lumipas ang ilang sandali. Matanda na si Lolo Jose, pero sa kabila ng mahinang pangatawan nito, ay mababakas pa rin ang anyo nito ang awtoridad. Parang nakita ni Samantha si Gab na tumanda na mapagmasdan niya ang mukha ng matanda. Mataman siyang pinagmasdan na mga mata nitong kababakasan pa rin ng talino at tapang. Hindi niya tiyak ng approval ang nakita niya sa mga mata nito nang kumislap ang mga iyon. Nang ngumiti ito, bagamat tipid, ay nakahinga siya na maluwag. Saan sa syudad mo nahanap ang diamanteng dinala mo rito, Gaba? Tanong nito sa pabirong tono. Magaling kang pumili, apo. Samantha felt proud at what she heard. Higit pa sa inaasahan niya ang naging reaksyon nito. Lalo na siguro kapag nalaman ni Don Jose kung sino talaga siya. May pagmamalaki sa sulyap na ipinukol ni Gab sa kanya. Sekretary po siya sa pinapasukan kong kumpanya, Lolo. Napamaang siya sa binata sa pagsinungaling nito, pero hindi na lang niya iyon kinontra. Ikinagagal ako makilala ka, Samantha. Anang namatanda. Saka iniabot ang kamay sa kanya. Lumapit siya rito at kinamayan ito. Glad to have met you, Lolo Jose. Mataimtim na sabi niya. Marahan itong pinisila kamay niya. Hindi niya alam kung para saan ang lungkot na bahagyang sumilip sa mga mata nito. Pero agad din itong nakabawi. Kung kagigising lang ni Samantha, tiyak kong gutom na siya, Gaba. Maya-maya ay baling nito sa apo. Samahan mo na siya sa komedor at papanhikin mo ang irito yung mama. May sasabihin ako importante sa kanya. Tumango si Gaba. Pagkatapos ay niyaya na siyang bumaba para kumain. Habang pababa sila ng hagdan, ay napansin niyang nakangiti ito. Nagtaka siya kasabay ng pagkainis nang maisip na baka kaya ito natutuwa ay dahil naisahan siya nito. Hindi kita pinagtatawanan. Defensive na sabi nito. Naisip ko lang na iba ka talaga. Pati ang lolo ko na pinalaki kami sa pangaral na huwag kami mag-asawa o magnonobya ng taga Maynila. And pasang ayon mo sa ganun na lang. Anong gayumang ginamit mo, ha? Nakukuha mo pa magbiro ngayon. Aniya, sabay si Corito sa tagiliran. Napaigtad ito. Umarte ito na parang totoong nasaktan bago natatawang hinimas nito ang tagiliran. Of course, magugustuhan niya ako. I'm Samantha Rodriguez. Nagmamalaking sabi niya kapag kuwan. Isang sekretarya na pinapasukan mong kumpanya, ha? Bakit hindi mo sinabing ako ang amo mo? Mr. Rodriguez, walang amo-amo sa akin. Habang nandito ka sa teritoryo ko, ako ang amo mo, maliwanag. Iniliyad pa nito ang malapad na dibdib. Oo na, sinasamantala mo naman ang pagkakataon dahil alam mong wala akong magawa eh. Good. Kung ganyan ka ba naman lagi eh di sana magkakasundo tayo. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa iyo na may ugali akong nangahalik kapag nakukulitan ako sa babae. Nakangiting sabi nito. Ano? Inilapit ni Gab ang mukha nito sa kanyang mukha, kaya bahagyang lumayo siya rito. Natawa siya nang makitang nagkandatulis ang nguso nito. Tumigil ka nga. Pabirong hinampas niya ito sa braso. Thanks for telling me anyway. Now you know. Bulalans nito bago nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Nang marating nila ang landing, ay sakalang na-realize sa Samantha na kanina pa hawak ni Gab ang kamay niya. Tila wala itong balak na bitawan niya yun. 2:00 na ng hapon ang pananghalian ni Samantha at Gab, kaya silang dalawa na lang ang nasa komedor. At dahil wala na ibang makakita sa kanila, ay pinagtakhan niya ang pagiging sweet ni Gab. Pinagsilbihan siya nito at kulang na lang ay subuan siya sa pagkain.
Nang isatinig niya ang nasa isip niya, ay ngumiti lang ito. Pagkatapos ay ibinaling na nito sa ibang usapan. Pagkakain ay sinamahan siya ng binata sa punong mangga para maghanap ng signal. Napakahina ng signal doon at hindi makonekta ang tawag niya sa cellphone ni Juday. Gayunman ay nakapagpadala siya ng text message dito. Hinintindi niya mag-reply sa Juday nang makarinig siya ng ugong na paparating na sasakyan. Huminto iyon sa harap ng bahay. Maya-maya pa ay nakita niya si Tono na tumatakbo palapit sa kinaroroonan nila. Manong Gaba! Manong Gaba! Nandiyan na po si Manang Isabela. Kasama po si Manang Sara. Sabi ni Tono. Bago pa man makapag-react si Gaba sa sinabi ng kapatid, ay nakita na niya si Sara kasama ang isang matangkad na morenang nahawig sa beauty queen turned actress na si Precious Lara Kigaman. Gali ang mga ito sa harapan ng bakuran. Nakatali sa isang ponytail ang buhok na matangkad na babae. Pasimpleng-simple lang ito sa suot itong rubber shoes, faded jeans at puting blusa. Curious na tingin ay pinagkaloob nito sa kanya. Habang si Sarah ay halatang malayo ang loob sa kanya. Nagsublik kamit gayaman Gaba. Bulalas na matangkad na babae. Saka sabik na niyakap ang binata. Matagal ka na namin hinihintay. Tono, umay ka dito Alain ta jay jeep jay, ginantaan ko. Sabi ni Sarah sa nakababatang kapatid. Pagkatapos ay sinulyapan nito ang dalawa. Agad sumunod na binatilyo. Inihatid pa niya ang tanaw ng dalawa bago niya ibinalik ang tingin kina Gaba at Isabela. Hindi niya alam kung bakit nasaktan siya sa pagyakap na iyon ni Isabel sa binata. Selos ba iyong naramdaman niya? Nakita niyang pasimpleng kumala si Gaba mula sa pagkakayakap ni Isabela. Nakita rin niya nang matigil ang dalaga na tila napahiya. Pero ngumiti ito at tumaktong parang baliwala lang iyon. Siya ba ang sinasabi ni Sarah? Nabasa niya ang pait sa mukha ng babae habang pinipilit itong magpakasual sa harap nila. Ipinakilala sila ni Gaba sa isa't isa at tinanggap naman ni Isabela ang pakikipagkamay niya. Nanlalamig ito, halatang kinakabahan. Nakaramdam siya ng awa rito. Kahit hindi sabihin, ay ramdam niyang umiibig ito kay Gaba. Lamang ay walang katugon ang damdamin nito. Masaya ako para sa inyong dalawa. Anitong malayo ang sinabi sa nilalaman ng damdamin. Nanggigilid na ang mga luha sa mga mata nito. Nahiling niya huwag sana itong umiyak sa harap nila dahil baka hindi niya kayanin. Bagamat hindi pa niya nararanasang ma-reject ng isang lalaki, ay alam niya kung ano naramdaman nito dahil babae rin siya. Alam ko maiintindihan mo, Isa. Hayaan ka nga ayayatin. Sa una pa lang, ay nilino ko na sa'yo na parang kapatid lang ang turing ko sa'yo. Alam ko yun. Si Don Jose lang naman ang may gusto ipakasal tayo, di ba? Huwag mo akong alalahanin. Hindi lang naman ikaw ang lalaki, no? Tumawa ito. Pero hindi umabot ang saya sa mga mata niyon. Nakita niya ang pagnanais ni Gab na palisin ang sakit na nararamdaman ng dalaga. Lamang ay tila hindi nito alam kung papaano. Kukumustahin ko lang si Don Jose at aalis na rin ako. Sabi ni Isabel kay Gaba bago bumaling sa kanya. Nice meeting you, Samantha. Sana'y makapasyal ka rin sa amin. Salamat, Isabela. Nice meeting you too. Wala na sa harap nila ang dalaga, ay wala pa rin silang imika ni Gaba. Samantha felt bad. Pero hindi nauunawaan niya si Gaba dahil nararamdaman din niya ang nararamdaman nito. Kaya nga siya tumakas ng mansyon nila ay dahil ayaw niyang pakasala kay Jericho. Kung hindi nakailam si Don Jose sa mga buhay namin, ay hindi sana siya nasasaktan ngayon.
Napakabuti niyang kaibigan, Samantha. Sana ay nanatili na lamang kaming ganun. Seryosong sabi ni Gaba pagkaraan na mahabang katahimikan. Wala siyang naisagot kundi isang buntong hininga. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang magkakasunod na text message mula kay Juday. Nagkakagulo na raw sa mansyon dahil sa pagkawala niya. Nagpaalam sa Samantha kay Gaba na kailangan na niyang maligo dahil nanlalagkit na ang pakiramdam niya. Sinamahan siya nito sa banyo na nasa likod bahay. Dalawang pinto niyon, isa para paliguan at isa sa palikuran. Malaki ang banyo, malinis at mabango. Nakatiles ang sahig niyon, maging ang dingding. Pero sa halip na shower ang naroon ay drum ng tubig at ang bathtub na sinasabi ni Gaba ay isa palang malaking batya kung saan palutang-lutang ang isang plastik na tabo. Natapos siyang maligo na naglilintan niyang parang ibig mangati ang balat niya dahil sa tubig na nagmula sa dipwela. Biniro siya ni Gaba na huwag siya mag-alala at bukas na bukas din ay magpapadeliver ito ng isang drum na mineral water. Inismera niya ito at sinabing biglang lumakas ang ihip ng hangin kaya nagkagunon ang balat niya. Ang higit na pinoproblema niya ay ang lokasyon ng banyo dahil ang tubig ay mapagtsatsagaan na niya. Iniisip pala niyang gagamit siya ng banyo sa gabi ay namumroblema na siya dahil ilang hakbang din ang layo niyon sa malaking bahay. Ayon kay Gaba ay walang problema. Tila may solusyon ito sa bawat reklamo niya. Nahiling niyang sana lang ay totoo iyon. 6:00 na nang bumaba sila ni Gaba para sa hapunan. Narinig nila ang pagtawag ni Erica ng manggatayon. Sa iba pang kasama nila roon habang patungo sila ng binata sa komedor. Kakain na raw ibig sabihin niyon sa Tagalog ayon kay Gaba. 6:00 pa lang pero pakaramdam ni Samantha ay malalim na ang gabi. Maaga ding lumutang ang dilim at nagsimulang mag-ingay ang mga panggabing kulisap. Nauna nang dinalahan ni Judith ang pagkain sa balkonahe si Lolo Jose kanina. Mahina pa ang katawan ng matanda kaya hindi pa raw ito maaaring sumabay sa kanila. Pero nangako ito sa kanya na magpapalakas ito ngayong naroon na sila ni Gaba. Sinigang na African hito at pritong tilapia ang nakahain sa hapagkainan. Mayroong sawsawang insaladang mangga at labanos na nilagyan ng kamatis, sibuyas at bagoong. Ang panghimagas ay minatamis na kamote at saging. Hindi niya akalain sa ganong kasimpleng hapunan ay mabubusog siya na may katiwasayan sa damdamin. And she started to think. Magagawa pala niya maging maligaya kahit sa simpleng pamumuhay kung ang kasama niya ay si Gaba. OMG Samantha, what are you thinking? Naririnig mo ba ang sarili mo? You were already dreaming of a life with Gaba na hindi mo nga alam kung may gusto siya sa'yo o ginagamit ka lang niyang panakabutas. Sabi ng isip niya. Samantha, tinatanong ka ng mama. Ha? Nagulat siya nang hawakan siya ni Gab sa braso. Masyado kasi siyang absorb sa iniisip. What? I'm sorry, Tito Judith. You were saying... tinatanong lang kita kung kumakain ka ba ng bibe. Bibe? You mean duck? Tumango ito. Yeah. Kumakain din po ako noon. I love picking duck. Madalas namin yung i-order ni Mama sa... Bigla siyang huminto. Pinutol niya sasabihin nang maalalang isang ordinaryong sekretary nga lang pala ang pakilala sa kanya ni Gab sa lahat ng mga naroon. Saan kayo pumupunta, Samantha? Untag ni Judith sa kanya. Sa Binondo po, kapag Chinese New Year po.
Pinagpawisan siya sa pagsinungaling niya. Palihim niyang kinurot sa hita si Gab na patawa-tawa pa. Nampintas nga balasang si Manong Samantha, sabi ni Tono. Hindi na marahal nito mapigilan ang sarili na sabihin iyon. Magandang dalaga ka raw, sabi ng kapatid ko. Nakangiting sabi sa kanya ni Gab. Nagkaroon ng tuksuhan sa pagitan ni na Tono at Erica. May gusto raw si Tono sa kanya. Para kayong puso't aso. Nakakaya sa Manong Samantha ninyo. Saway ni Judith sa magkapatid. Akala ko ba ayaw ni Lolo mag-asawa tayo ng tagapataga? Pasundot na tanong ni Sarah habang nanatili ang mata sa pagkain. Nakakaawa naman si Isabel. Hindi mo man lang ba naisip ang nararamdaman ng kaibigan ko? Dagdag pa nito na si Gab ang pinagtutungkalan. Hindi ka magpapakasal sa isang tao nang dahil naaawa ka lang. Yan ang tandaan mo, Sarah. Maiintindihan mo rin kung ano ibig kong sabihin. Maiintindihan mo rin kung bakit ginawa ito sa kaibigan mo kapag natuto ka magmahal. Huwag na natin pag-usapan ng mga bagay na yung sarap ng pagkain. Mahinaong saway ni Judith sa mga ito. May oras para sa lahat ng bagay, Sarah. Isa pa, may sariling isip ang kapatid mo. Siya nakakaalam kung sino ang makapagpapaligaya sa kanya. Noon ko pa naman sinasabi sa inyo na parang kapatid lang ang turing ng kuya mo kay Isabel. Parang hindi nagustuhan ni Sarah ang tila pagkampi ng ina kay Gab. Gayunman ay hindi na ito kumibo. Na-realize sa Samantha na may pagkamaldita man si Sarah ay hindi pa rin nawawala ang paggalang nito sa mga magulang. Nakita niya kay Sarah ang sarili noong hindi pa siya pinagkakasundo ng papa niya kay Jericho. Pagkatapos ng hapunan ay niyaya siya ni Gab na magpahangin sa labas habang nagpapababa ng kinain. Nakasindi ang mga ilaw sa posting nakapaikot sa bakuran kaya maliwanag ang paligid. Ilang metro mula sa malaking bahay ang hardin na nasa kanang bahagi ng bakuran. Binagtas nila na Gab ang malalapad na batong nakalatag sa gitna ng damuhan. Nakarinig siya ng mahinang lagaslas ng tubig habang pababa sila sa hardin. Pagbugad nila sa hardin ay nakita niya sa gitna niyon ang isang maliit na bahay. Habang papalapit sila roon ay napagtanto niyang isa iyong mausoleo. Bakit ngayon mo pa ako dinala rito? Naiinis ng tanong niya kay Gab. Humigpit ang pagkakahawak niya sa braso nito. Bubalik na tayo sa bahay. Saglit lang. Ipapakilala lang kita sa lola ko. Huwag ka matakot. Nasa tabi mo ako. Nakangising sabi nito. Ewan ko sa'yo. Kinurot niya ito ng pino sa tagiliran. Lalo siyang natakot nang umihip ang malamig na hangin at maamoy niya ang mga bulaklak. Wala sa loob na isiniksik niya ang sarili kay Gab. Hinawakan nito ang kami niya bago nito itinulak pabukas ang pinto ng maliit na mausoleo. Nagliwanag ang loob niyon nang pindutin nito ang switch ng ilaw. Tumambad sa kanila ang isang nitsyong yari sa itim na marmol. Sa ulo na niyon ay nakasabit ang portrait ng isang magandang babae na nasa 40 hanggang 45 ang edad. Sa harapan ng nicho ay nakaukit ang mga katagang In Loving Memory at sa ibaba niyon ay ang pangalang Maria Luisa Liban Martinez. Martinez ang apelyido ni Lolo Jose. Santander ang aming ama. Nakadestino si Colonel sa Mindanao. Bihira siyang umuwi kaya lumaki kami sa Lolo Jose ang kasama. Oh, ganun ba? Siguro napakahirap nun. Nakasanay na naming wala siya hanggang sa lumaki kami. Pero isa siya mabuting ama at asawa. Titigil lang siguro siya sa bahay kapag nagretiro na siya. Saka na lang siya babawi sa amin. Napangiti sa Samantha dahil wala siyang nahimigang pait sa paraan na pagkwento ni Gab tungkol sa ama nito. Naniwala siyang mabuting tao ito
dahil mabuting tao si Gaba. Lalo na yung naramdamang nahulog na nga ang loob niya rito. At kung pag-ibig ang tawag roon, ay umiibig na nga siya kay Gaba. Lola Leleng, ipinakikilala ko sa iyo si Samantha. Ani ni Gaba habang hindi binibitawan ang kamay niya. Kung makikita mo lang siya, alam kong sasabihin mo na siya ang pinakamagandang dalagang tagapatag na nakarating dito sa atin. Huwag mo nga akong biruin. Natatawang sabi niya kay Gaba. Kulang na lang ay matunaw siya sa mga titig nito. Hindi kita binibiro. May himigan ang sinseridad sa tono nito. Ibinalik niya ang mga mata sa portrait ng lola nito dahil bumibilis ang pintog ng puso niya sa mga tinig ni Gaba. Natatakot din siyang baka mabasa nito ang nasa isip niya. Ayaw niyang malaman ng binata ang damdamin niya para dito. Ilang sandali pa ang ginugol nila roon ni Gaba bago sila nagpasyang bumalik sa malaking bahay para magpahinga. Hindi nakabuti ang pagdala ni Gab sa kanya sa mausoleo ni Lola Luisa dahil takot tuloy siyang mag-isa sa kwarto niya. Sa imahinasyon niya ay parang nakikinikinita niya nakatayo ang matandang babae sa sulok niyon at nakatingin sa kanya. Kaya naman ang atid siya ni Gab sa kwarto niya ay siya na mismo ang humiling dito na sa diba na lang ito matulog. Malibig ang paligid kahit walang aircon, kaya balot na balot ng kumot sa Samantha. Pero sinasapawan ng init ang lamig na nararamdaman niya dulot ng presensya ni Gaba. Kahit anong gawin niya, ay hindi siya dalawin ng antok. Mag-aalas 10 pa lang kung nasa syudad siya. Ganong oras pa lang sila papunta ni Juday sa hangout nila sa mga sosyal nilang kaibigan. Magsisimula pa lang ang buhay sa mga bar at disco na mga ganong oras. Samantalang doon sa Mountain Province ay parang hating gabi na. Sinulyapan niya si Gaba na kinahigan nito. Maliwanag sa loob ng kwarto kahit patay ang ilaw dahil sa liwanag na nagmumula sa labas. Nakaputing sando at itim na pantalon na binata. Nakapato ang isang braso nito sa noo nito pero alam niyang kagaya niya ay hindi rin ito makatulog. Patunay niyon ang paggalaw ng mga daliri nito sa paa. Tulog ka na ba? Tanong niya rito nang hindi na niya matiis ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nila. Oo, bakit? Tanong nito. Sumasagot ba ang tulog? Bulong ng isip niya. Napangiti sa Samantha habang pinagmamasdan si Gaba. I'm just wondering, bakit ka pumasok na hardinero sa mansyon? Hindi ka ba pinag-aral ng lola mo? Pwede ka naman siguro pumasok sa trabaho na babagay sa profesyon mo. Nagtapos ako ng kursong agriculture dahil kailangan may isang membro ng pamilya na magmamalasakit sa lupain ni Lolo Jose. Isa rin akong army reservist. Isa kang sundalo? Ngayon niya napagtanto kung saan ito nakuha ang astig na porma nito. Lalo siya naging interesado sa pagkatao nito. Pangarap kong sumunod sa yapak ng papa ko. Pero nakiusap siya sa akin na huwag ko na siyang tularan. I was in the army for 2 years bago ako nag-aral ng agriculture. Dating sundalo rin si Lolo Jose. Pero nang maputulan siya ng isang binti, nagretiro na siya. Iniwan siya ng nobya niyang taga Maynila pagkatapos ng nangyari. Madalas yung banggitin sa akin ng lolo noon. Kaya alam kong labis niyang iniibig ang nobya niyang taga Maynila. Pero iniwan siya nito sa oras na kailangan niya ito. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nasabi ni Sarah na ayaw ni Lolo Jose na mag-asawa kami ng tagapataga. Natatakot siya mangyari sa amin nangyari sa kanya. At nang makilala niya si Lola Liling, ay muling umibig si Lolo Jose. Nagpakasal sila at ang mama ko ang 2 tiyo ang naging bunga. Sundalo ang tiyo Fidel na pangalis 3
Sundalo rin ang pangalawa. Where are they now? Hindi sila rito nakatira. Magkakasama sila noong maambush ang military truck na sinasakyan nila. Kinuha ng kanya-kanyang asawa ang mga bangkay nila, kaya hindi sila rito nilibing. Ang pagkamatay rin Tio Fidel at Tio Augusto ang naging dahilan ng atake sa puso ni Lola Leling na kinamatay niya. Oh, I'm sorry to hear that. Bagamat ngayon lang nakilala ni Samantha, ang pamilya ng binata ay nalungkot siya sa pangyayari. Kaya naman pala ganun ka nalang kamahal sa lolo mo. Madalas niya sabihin, akong paborito niya po. Pawang mga babaeng apo niya sa 2 panganay na lalaki. Sa Cebu na ninirahan ng pinsan ko, kaya bihirang-bihira namin silang makita. I can imagine kung gaano kasakit sa lolo mo nang layasan mo sila. Wala kinailangan ko umalis para maisip niyang mali ang desisyon niyang ipasal kami ni Isabel. Pero okay na kami ngayon. Lalo pat gustong gusto ka niya. What? Is that a joke? Tinawanan niya ang huling sinabi ni Gaba, pero inamin niya ang sariling nagustuhan niya iyon. Kung makapagsalita ka parang totoo, no? Lalo kang namumroblema kapag nalaman niyang palabasan lahat ng to. Malalaman pa ba niya iyon? Seryosong sabi nito. Pwede naman natin totohanin kung gusto mo. Ay, iyan ang joke. Aniya. Pero lihim na umaasam ang puso niya na sana nga ay magkatotoo yun. Ay ayatin ka. Nagising sa Samantha na parang may bumubulong sa kanya. Kaya na magmulat siya ng mga mata at makita niya nakatunghay sa kanya si Gaba ay napagtanto niyang hindi iyon panaginip. Gumiti siya na makita niya nagulat ito. Binati niya ito na magandang umaga. Tunay ngang maganda ang umagang iyon. Dahil muli niya nakita ang matamis ng ngiti nito. Magkasabay silang bumaba ni Gaba. Sinamahan siya nito sa banyo para sa kanyang morning rituals. Para itong gwardiya nakabantay sa labas ng banyo. Kahit inabot siya na mahigit kalahating oras sa loob, ay wala siyang narinig na reklamo mula rito. Pasado 7:00 pa lang ng umaga, ay abala na ang lahat sa kanya-kanyang gawain. Ang sabi ni Gaba ay aanihin na ang mga palay nang makita niyang pinag-aalmusal ni Judith ang 6 na magsasaka sa kubo sa di kalayuan sa puno mangga. Nakita nila nakadungaw si Lolo Jose mula sa bulkanahe at nakipag-usap sa mga magsasaka. Mukhang mas masigla ito kaysa noong una niya itong makaharap kahapon. Kumaway pa sa kanila ang matanda nang batiin niya ito na magandang umaga. May sinabi ito kay Gaba na tinangon naman ang huli. Nagpapatay ng baboy si Lolo para sa isang salo-salo mamayang gabi. Paliwanag sa kanya habang iginagaya siya patungo sa kubo. Nagpasabi ito kay Manang Cora na doon sila mag-aagahan. Yamang naunang kumain ng mga ito. Bibigyan niya tayo ng welcome party. Ipagmamalaki na niya sa mga kapitbahay ang nobya ng kanyang apo. Pagkasabi niyon ay kinindutan siya nito. Pero hindi naman. Inilapat nito ang hinduturo sa mga labi niya upang patigilin siya sa pagsalita. Napabuntong hininga na lamang siya. Alam na niya ibig sabihin niyon. Nang makita niyang paparating si Mang Cora at Sarah. Inihain ng dalawa ang almusal nila sa ibabaw ng mesang kawayan. Pagkatapos niyon ay iniwan na lang sila ng mga ito. Allow me, Miss Samantha. Pabibong sabi ni Gaba habang nilalagyan ng pagkain ng plato niya. Nagsalin ito ng mainit na tsokolate sa 2 tasa at iniabot sa kanyang isa. Karangal akong paglikuran ng isang napakaganda at napakabangong dalaga. Napakanutnoo siya sa huling sinabi nito. Inamoy niya ang sarili.
Wala naman siyang ginamit na pabango. Kaya paano ito nasabing napakabango niya? Nang muli siyang mapatingin sa mukha nito at makita ang pilyong ngiti naglalaro sa mga mata nito, ay napahumindig siya. Hindi kaya ginawan siya ni Gab ng kalokohan habang natutulog siya. Tila nabasa naman nito ang nasa isip niya at humalakhak na pinakawalan siya nito. Alam ni Samantha na namumula na ang mga pisngi niya dahil nararamdaman niyang mainit ang mga iyon, at sa unang pagkakataon ay malinaw niyang nakita ang pagmamahal na hindi niya akalain na makikita niya sa mga mata ni Gab. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso niya. Wala pang lalaki na nakapagpapaligaya sa kanya ng ganun. Pagkatapos mag-almusal ay iniwan siya sandali ni Gab. Tinawag kasi ito ng ina. Tila may mahalagang sasabihin ng ginang kay Gab na hindi niya maaaring madinig, kaya hinayaan na muna niya ang mga ito. Pasulyap-sulyap si Judith sa direksyon niya habang seryoso nag-uusap ito at si Gab. Pero nung nakangiting kumaway sa kanya si Gab, ay napalis ang kaba niya. Nang makita niya sina Tono at Erica na nagtuno sa may punong mangga at naghahanap ng signal, ay naalala niyang kumustahin si Judaya. Bumaba siya sa kubo para lumapit sa mga ito. Pero bago pa siya makalapit sa mga ito, ay naagaw ang atensyon niya ng sisiw na hindi makaalis sa gitna ng matataas sa damo. Ang mga kapatid nito ay naririnig niya sa di kaliyuan kasama ang inahin. "Oh, poor little Tweety." Yumukod siya at inilahad ng palad niya sa sisiw. Hinintay niyang tumuntong doon ang sisiw. "Hey there, cutie." Hastong nakuha niya ang sisiw nang mapansin niyang tumatakbo palapit sa kanyang inahin. Ngangalisag ang mga pakpak nito at tila galit na galit. Nasa formang manunuka. Natakot siya kaya napatakbo siya dala ang sisiw. "Ay! Help me!" Takot na tili niya nang tila ayaw siya nitong tantanang habulin. Nai-imagine pa lang niyang tinutukan ng manok ang mga binti niya ay para siyang hihimatayin. "Apay!" Narinig niyang tanong ni Judith. Kasunod si Gab na napasugod sa kinaroroonan niya. "Kamkamatin, isaw na di upa. Inalangan namin di pitik." Tuwang-tuwang sabi ni Erica habang tawa ng tawa si Tono sa tabi niya. "Go away! Go away!" Sinubukan niyang itaboy palayo sa kanyang inahin, pero sinusugod pa rin siya niyon. "Pakawalan mo ang sisiw!" Nakatawang sabi ni Gab sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya, ay kinuha nito ang sisiw mula sa kamay niya at pinakawalan nito iyon. Saka lang siya tinigilan ng inahin. Habol pa rin niyang hininga sa takot at nakukuha pang tumawa ng bruho. "I only wanted to help the poor thing." Nasimangot na sabi niya habang hinahaplos ang dibdib. "Galit na galit sa akin yung inahin. Nakita mo ba? I was so scared." "Siya ang dapat na matakot sa'yo. Muntik mo na siyang matapakan eh." Anitong may himigan ang pagkaaliw sa Tono. "Ay tutukain niya ako eh." Pinandilata niya ito. Humalakak ito. "Hindi mo ikakamatay iyon. Masusugatan ka lang ng konti makikinis mong binti." Anito, sabay hagod ng tingin sa tinutukoy. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga." "You don't even care." Pagkasabi niyon ay tinalikuran niya ito. Narinig niya ang malakas na tawa ni Lolo Jose mula sa balkonahe. Marahil ay naaliw ito sa papatakbo niya habang hinahabol siya ng inahin kanina. "Ngayon ko lang narinig uli na tumawa ang lolo mo mula nang umalis ka, Gab. Sana lang ay huwag na natin siyang bigyan ng sama ng loob." Makahulugan sabi ni Judith habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Gab. "Nasa kusina lang ako.
Kung may kailangan kayo sa akin. Sabi nito pagkatapos ay tinungo ang kusina.